Salamat Kaselis, no? Yes, thank you, sir. Narito po ako, nakikiisa sa ating mga kababayan upang sama-sama natin hingin ang katarungan para sa ating mga kababayan, sa mga mamamayang Pilipino na namatay sa baha, namatay sa leptospirosis, nawala ng mga ari-arian dahil po sa mga pagsasamantala dito sa ginawa na flood control projects scandal. So, huwag po tayong papaya na hindi mapanagot ang mga taong sakot dito sa skandalo ito. Lahat po ng kasaguan ng mga kontraktor na yan ay dapat kupara natin sa harap ng mamamayang Pilipino sapagkat ito po ay isang plan to piracy upang nakawan ang harap-harapan ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. Ngayon, meron na pong ginagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Bigla na lang may sumulpot ulit. Meron investigasyon sa Kongreso. At sinasabi, ni Bongbong Marcos, magkakaroon pa ng panibagong komisyon na gagawa ng isang investigasyon. Mga kababayan, nakikita na natin ang pattern. Ito po ay isa ng sarswela. Ano po? Isa na po itong panuloko harap-harapan sa ating mga kababayan. Ako po ay isang abogado at katulad din po ni Atty. Manny Luna, meron po isang doktrina ang batas. Ito po yung sinasabi na doctrine of qualified political agency. Ano po ba ang ibig sabihin? Ang ginagawa po ng cabinet member, ano ba? Kapag yan ay kanyang ginawa that is considered as an act of the president, bien the alter ego. Ngayon, kung ginawa ng DPWH Secretary ang paglalakaw kasama ng mga regional engineers, regional district engineers, iyan po, paglalakaw na yan under the doctrine of qualified political agency ay paglalakaw ng Pangulo ng Pilipinas. So, hindi na po ako magpapakahaba sa aking sasabihin. Ulitin ko na lamang sa inyo, mga mahal kong kababayan, sama-sama natin ihinit ng katarungan ang mga mamamayang Pilipino na nasawi. Ano po? Dahil sa baha, dahil sa leptospirosis, at mga Pilipino na wala ng kanilang mga ari-arian dahil sa kawalan yan ng mga congressman na nagpondo dito sa flood control project scandal ito. So mga mahal kong kababayan, huwag po tayong papaya na hindi mapaparusahan ang mga taong ito. Ganun din, sabay-sabay na natin isigaw sa oras na ito ang panawagan ng Pangulo sapagkat hindi niya na-control ang kanyang Secretary of Public Works. Dapat tama na siya ay mag-resign na. So, Marcos resign! 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 Magandang gabi po sa atin lahat at maraming salamat po sa ating mga kapwa-kababayan na matatapang at matyaga na pumunta rito kahit medyo masama yung panahon. So may mga kasama pa tayo na galing sa ang universidad po. Ayan, so malalayo, may mga nasa Cavite, Las Piñas na dumating. Medyo na mamaos na rin po tayo dahil nakadalawang aras na tayo at kagabi o sinaulit po tayo. Pero alam naman natin kung bakit tayo nandito mga kababayan po natin.
ito po ay para manindigan po natin yung ating pinaglalaban na dapat itigil na ng Marcos administration at ang sapuatan dyan sa House of Representatives. Itong kadramahan po nila sa investigation. So, ika nga, ang sabi ng isang congressman, paano nila investigahan ang kanilang sarili na sila mismo ang involved sa napakalaking anomalya ng flood control na ito. Paano nila investigahan yung kanilang sarili na sila mismo ay nakikita po nila na yung bawat distrito po nila ay nababaha at nalulubog sa baha pero wala silang ginagawa na aksyon. Kung saan ngayon ay nabubulabog na po sila at nabisto na po ang kanilang kasinungalingan at kasindikatuhan na sinasabi ni Bongbong Marcos na siya daw po ay magpapaimbestiga dahil gusto niya managot ang mga dapat managot patungkol po sa anomalya ng flood control. Tangina, paano ba? Sasabihin mo nga na ngayon ka lang magpapaimbestiga, noong 2024 na suna niya, sinabi niya na mayroon tayong 5,500 flood control. Tangina, nagmamayabang pa, no? Nagpapalusot pa na sinasabi na overwhelmed lang. Sinasabi na nabangga ng barko, sobrang malakas lang yung ulan at talagang kailangan na daw po natin tanggapin itong bagong nangyayari ngayon dahil sa climate change. Ang climate change nandyan po yan, tandaan natin mga kababayan. Kaya nga po nangungutang po tayo sa ibang bansa para po sa climate change. Tandaan nyo ba na nangutang po tayo sa France para po sa pagpapagawa ng kung anong paghahanda para sa climate change. Pero wala po nangyayari. Habang nangungutang po tayo, lalo po tayong nababaha. Lalo po tayong nalulubog sa baha. Samantala sila po, no? Grabe, asan sila ngayon? Nasa ibang bansa. Nagpapagamot daw at kunwari may sakit na dahil takot na sumagot. Dati nung si Bibi Sara, na-iskandalo dito po sa sinasabi nilang confidential fund. Ang sinasabi nila dapat sumagot, dapat sumagot. Tangina na sa akin, sabi ko, sumasagot po siya. Lumalabas ba siya ngayon? At kung ipapatawag sa isang investigation sa House of Representatives, ayaw nila iharap. Kanya-kanya po sila protection dito kay sabi ko. At si Martin Romualdez, dapat obligasyon niya ito mga kababayan po natin. Bilang siya ang namumuno dito sa House of Representatives, dapat siya ang namumuna na magpapaliwanag sa mga insertion. Nakikita nyo, inatay ang budget at nilagay sa maliliit na proyekto para sa confidential fund. Kaya itong pinaglalaban natin sa corruption ngayon mga kababayan po natin, hindi lang po ito laban ng kung sino lang ang nandito. Ito laban po ng bawat Pilipino. Laban po natin ito lahat. At kung kayo po ay nagre-reklamo, kung kayo po yung, lalo na po sa ating social media, napakatapang po natin. Ito na yung pagkakataon. Ipakita na po natin yung tapang natin. Huwag lang po sa social media. Kailangan natin yung warm bodies. Kaya inimbitahan ko kayong lahat na makiisa dito po sa malawakang kilos protesta para ipaglaban ang karapatan po natin at labanan po ang matinding corruption dito po sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya Marcos Jr., bumaba ka na dyan! Salamat! Ayun! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mrs. Lomon. Galing pa akong Palawan. Sapagkat doon sa Enrico, Palawan, ang headquarters ng indigenous people at aking tinutulungan sa buong bansa ang mga IPs, mga indigenous people. Yan po ang ating mission para malaman nyo. Ngayon, ito ang unang pakiusap ko. President Marcos, naging Pangulo na rin kayo. Pabayaan niyo na po sa aming mga tao ang pag-manage ng bayan. Under the law, under infra-law, ang Enrico ay magkarapatan ng magsalita at maggawa ng partisipasyon sa pagmamahala ng bayan. RA 8371, kung may mga alam kayo, Chapter 4, Self-Governance, Self-Determination. Panahon na. Pangulong Marcos, pabayaan niyo na kami. Pabayaan niyo na kami. We have plans. Ang makasama ko ay mga pleasure keepers. Merong sistema na kaming tinuturo sa libilong gobyerno at yun ang ipagdasal natin. Okay? So, ang ipagdasal natin sa pagkapibilong gobyerno ang aming gagawin. Kaya ang unang development namin ay sa Rizal. Sa Rizal hanggang Quezon. Para malaman nyo. So, hindi na ako magtatagal. Kailangan pakiusap
ng UP at ganda. Tayo ay